Una sa ating mga balita, iniharap na ng House Prosecution Panel ang ikalawa nilang testigo sa Article 4 o ang umano'y grave threats mula sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa impeachment trial kanina, nagbigay ng testimonya si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok kaugnay sa mga umano'y pagbabanta ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Alamin ang iba pang mga detalye mula kay Abante reporter Dexter Ganibe. Jigo, sa ikaapat na impeachment trial day, iniharap ng prosekusyon ang ikalawa nilang testigo na si Attorney Jeremy Lotok ng NBI. Isinalang siya sa direct examination ng prosekusyon sa pamamagitan ni Attorney Amando Berhil Ligutan na siyang private counsel for the prosecution panel. Si Attorney Mark Vinluan naman ng defense team ang nagsagawa ng cross-examination na hindi na natapos ngayong gabi, kaya itutuloy bukas ng hapon. Nagsagawa rin ng pagtatanong ang mga senator judge kay Attorney Lotok kaugnay ng kanilang isinagawang investigasyon sa issue ng umano'y pagbabanta ng Vice Presidente kay PBBM at ilan niyang kaanak. Kabilang sa mga isyong natalakay ng mga senator judge ang legal elements at assessment sa grave threat ng VP. Update sa investigasyon kung nahanap nga ba ng NBI ang sinasabing na-hire ng VP na hitman at hinimay ang integridad ng proseso ng investigasyon at pagsasampa ng reklamo sa DOJ at ang timeline ng interagency procedures. Samantala, sa hiling ng prosekusyon na mapaaga ng isang araw ang pagpepresenta kay NBI Director Attorney Melvin Matibag bilang testigo, nagdesisyon ang impeachment court na sa susunod na Lunes na o sa July 20 sasalang si Matibag. May mga flights pa naman daw ayon sa impeachment court na masasakyan si Matibag patungo sa dadaluhang international convention matapos siyang imbitahan ng FBI na dumalo rito. Nagsumiti na rin ng kanilang memoranda ang defense at prosecution para sa kanilang written argument sa hiling na pagpapasabpina sa bank records, AMLAC report at tax records ng Vice President. Bukas, nakatakda namang isalang si Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ng Office of the Vice President bilang testigo ng prosekusyon sa Article 4. Ako, si Dexter Dexter? Ganibe. Yes, Yes, Jigo. so habol ko lang, no, syempre for context lang sa ating mga viewers, no. Itong sinasabi na hinahanap ng NBI ang sinasabing hinire, no, ni VP Sara para sa kanyang pagbabanta nga dito kala Pangulong Bongbong Marcos. I mean, papaano ito kumbaga napunta sa konklusyon na kailangan hanapin mismo yung specific na hinire kung meron man. Oo, kasi ang sabi nila, ang Mm. naging testimonya ni Attorney Jeremy Lotok na yung statement o yung press con ni Vice President noong November 23, Mm. 2024, nangangahulugan na bago pa yung press con ay mayroon na siyang na-hire na hitman. Kaya niya Mm. nabanggit na kapag tinitiyak niya doon sa nagtatanong doon na kapag siya ay pinatay ay tiyak na may maghihiganti na sa kanya dahil meron na siyang na-hire na magpapatay doon sa kay PBBM, kay Attorney Liza, kay First Lady Liza Mm. Marcos at kay Speaker Martin Romualdez. Oo. So sa ngayon, ano ang update dito? I mean, meron na ba silang mga lead o kung ano man, Dexter? Ang sabi ng NBI kanina, itong si Attorney Jeremy Lotok, Mm. wala silang nahagilap na Mm. matibay na Ebidensya. ebidensya. Mm. Oo, dahil sinumpinan nila ang Vice President para sana matanong kung yung tungkol do'n sa Oplan Romanov, kunin yung detalye do'n sa mga banta sa kanya, pero hindi kasi sumipot daw si Vice President do'n sa subpoena na pinatawag ng NBI para makuha yung mga detalye sana noon. Mm. Nagtanong din daw sila sa mga media na kasama doon sa press con na maaring nakakaalam kung nasaan nga itong hitman, wala rin silang nakuhang konkretong ebidensya na magtuturo kung nasaan itong hitman na tinatawag na ni Vice President Sara